Hello ulit guys. Hello. Nagbabalik na naman guys si Dodong. Naalala niyo ba itong video na to guys? Itong viral na video tungkol dito sa Clark Airport. Ito siya guys. Ayan, naalala ba yan? Tungkol dito sa cellphone issue. Sa kung to guys, declaration nung may-ari. Iba. Ngayon guys, ito na yung part 2 niya. Ito na yung tawag dito. Pinag-aayos na sila. Panoorin nyo guys. Hindi ko pa ako na bawal mo ang magpadala. Hindi ako, yung exam nila, yung isa kasi yung pinapay nila sa akin, bawal magpadala hindi padala yung magpapadala, hindi yung yung magpadala yung kamag-anak. Bawal daw po yung kasi doon po daw sa declaration na inano ko ako ang nakapirma. Dapat daw po, yung sa akin lang na nanggaling ang dadalhin ko. Culture po natin mga Pilipino yung dalhin mo yung may pagpapadala sa'yo para iabot nila sa pamilya nila kasi hindi sila nakaka-uwi. Isasabay nila sa'yo. Yun po kasi ang mga pagkakalintindi is that, diba, tinatanong tayo niyan palagi kahit ng airline. Tayo ba ang mismo naging bakit na... Hindi po kasi ganun yung pagka-ano nila sa akin ng tayo ngayon. Yung pinapaliwanag na differentiation. Okay po. Okay po. Oo, tapos yung, para makataro lang natin yun. Siguro ang punto lang din ng natin ng examiner is that, pinapaliwanag sa iyo na hindi naman nasa bawal yung magpadala ng... Ganito po kasi yan. Ang sabi po kasi, nung chinek po yung gamit ko, tapos iPhone niyan, 100,000 yan. Tapos sabi ko po, pinadala lang po to sa akin. Sabi ko niya, at saka hindi po to 100,000, iPhone Pro 12 lang po to. Tapos ako po ang umano niyan, bumili online, gamit yung credit card ko kasi po, nangutang sa akin yung nagpadala. Yun po ang sinabi ko. Kasi po, inaan po nila na 10,000 lang daw po ang pwedeng bigyan. Na 10,000 pesos lang na sa pagkakaalam po, hindi po gano'n. Kasi ilang beses na po ako. Oo, yun po ang lumabas na ano kasi. Nakita mo yung declaration form, di ba nakalagay doon na OFW or tourist, anong purpose na travel natin, vacation. So actually, naging mabait na si Customs na hindi na natin feeling. Kasi penalty kasi doon sa pagbagiw natin. Ang hindi niya kasi... Ang nakalagay po kasi doon, vacation. Kasi kung babakasyon po ako, ano po ang, ano nga ba dapat yun? Ano po ang dapat italagay? Kasi magbabakasyon po ako. Kung halimbawa, you are an overseas foreign worker, as you claim to be, diba, yun po ang inyong sinabi sa inyong post at na-communicate ninyo, syempre, pagbabasihan naman ng ating mga officers, yung nasa dokumento, this is the document. Ano po mga documents ang sinasabi nila? Declaration form po. Yung travel pass? No. Kasi po ganito po yan, hindi ko pa po naibibigay yung wala pa po silang alam tungkol sa dineclare ko. Kasi po, ang ginagawa po nila, pagkabigay po nila ng pinil up, labas na po agad yung hindi na po nila babasahin. Kasi nakaganyan yan eh. Nung pagkabigay ko pong ganyan sa kanila, araw na ako agad. Alam na po nila yung laman ng ko. So, paano kung declaration ang sasabihin ko doon? Paano po nila sasabihin hindi ko dineclare? Hindi pa naman po nila nababasa yung kakabigay ko pa lang eh. Sapat dito, sapat dito. Doon na wala. Nung hinanap pa nga nila kung asan yung declaration ko, ano yung pangalan mo? Ano yung apelido mo? O, di po ba? Tapos sinasabi na hindi ko po daw dineclare yun. Yun po ang sinasabi ko. Pero in your declaration form na meron tayong kopya, O wala po yun kasi check lang naman po yun kung yes or no. Lahat po yun ako kasi ang alam ko po, 2 form lang yun na hindi naman po ang alam ko po, hindi lang po 10,000 ang Okay. Wala po kami alam na gano'n lang. Ito hindi natin sinasabi na bawal, pero kung mamasamain pag ginagawa ng mga empleyado ng gobyerno natin at trabaho nila. Kasi sila naman din yung mananagot kapag they don't follow the protocol. In this particular instance, at ulitin ko lang sa totoo lang, yung matulungin ng ating customs officers, we could have been very strict about it. Yun na lang sa mali na pagneglekta. Nandun mo sa baba ang mga penalties noon. Sasabihin ko lang po kung ano talaga expect. Illegal ko yun na hindi mo tama ang ating pagkakadeklara. Intindihan natin na there are situations na siguro sa pagkakamamadali,
nakalimutan. There are honest Kasi dito siya nalito eh. Hindi maliwanag sa kanya na yung doon siya papasok sa 150. Diba? Kasi nalinagay niya vacation kasi siya ay magbabakasyon dito dahil babalik siya ng Navigation, ano po ang pipiliin mo doon na kalito? Ano ang pipiliin niyo doon na... ano nga daw pipiliin? Okay, ang ano kasi doon, ang sa tax treatment talaga, hindi mo yung purpose ng hotel. Hindi, ano nga yung kasi ang mabang nagkaroon ng misunderstanding kung ano yung magiging status niya. Kasi papasok siya sa 150, di ba? Hindi po doon yun yung pagkakong vacation or ano yung Saan ba? Saan ba? whether we are an OFW or we are a tourist, yun po ang nagpapatrol. So, Hindi po ako tourist. hindi doon tayo nagkaroon ng misunderstanding. Ang sinek po kasi. Vacation. Yes. Ano yung accident? Lahat naman po na may contract sa ibang bansa, residence po yun. Dito lang tayo hindi nagkaintindihan eh. May option kasi na Sir, ganito lang. Kasi, I think it's useless to talk about it. Right. Let me explain. Nandito kasi siya. Kasi nga, ang intindi niya, residente siya dito. Kaya nilagay niya resident. Oo. So, anyway. So, we'll help in the dissemination. That's good. Oo, nandito naman ng partner sa Bureau of Customs sa ano. Pero sana in the future, I don't think, Frank, na lang din kita, hindi ko siguro tama din yung nagawa na you will do that to customs officers, no? Alam mo ba na marami sa kanila exposed to harm, no threats? Pareha lang naman tao din yan, no? At bilang pinuno nila dito, I will tell you, masakit din sa akin. Pero part of a picture okay lang, no problem. I explained that namin yun, pero sana let's give a little bit of space naman, no? To basic, yung naunawaan namin. Pero sana din po, paunawaan din po nila kami. Na kaming mga dumarating, kaming mga OFW, yung paghihirap namin doon. Tapos siyempre, sa culture na po natin, sa mga nababalitaan na natin. Siyempre, nasa utak na po natin yung gano'n. Yun yung ina-explain. Oo, doon Like, po. ito, aside, hiningan nyo naman din ako ng recommendations. Naiintindihan ko naman ang pag-i-implement eh. Kaya ako nagsasuggest ng messaging. Like, for example, yung pagbawal, di ba? Bawal. Yung pagbubukas. Okay, naiintindihan ko yun. Alam niya, mas madali niya maintindihan ko sasabihin kung lalapit ka. May problema po ba? Kasi mag-iiba yung buhok. Yung papapahiya ka. Ma, bawal magbukas ng dyan, tapos ang daming tao. Doon ko nag-start So, again, doon po nag-start yung kasi alam ko na po na doon pa lang, umpisa pa lang. Tapos nung ando na po sa may pagpipilang ng nakapila na po ako dito sa may left side. Pinapapila niya ako doon sa marami namang pila. Dito iisa na lang. Diba? Ganun po yung inano niya yan. Sabi niya, ma'am, pila ka doon. Kaya alam ko kung tinatarget na nila ako. Kasi, actually, yeah. Anong Correct that, no? Kasi, di ba ang ating passengers na, no issue, no complaints, nothing, naintindihan ng pasahero. Same protocols naman na sinusunod natin. We do not target anybody kasi hindi naman yung natin talaga kilala yung mga individuals na dumarating. Hindi po yan araw-araw. At sa dami rin po ng pasahero na pinaprocess natin ang kanilang clearance sa customs, wala naman yung nagiging problema. So, ano bang benepisyo sa atin kung magsisingle out tayo? As I said, it's just a messaging. It's just a messaging. Kung paano, I understand where you're coming from. I also understand where you're coming from. Doon sa messaging na kayo hindi nagkaintindihan. Diba? Kagaya nun, kung alam ko yung bawal, pero kung paano mo siya sasabihin, spell a lot of difference. Kunyari, ako na gagawin ko, anong problema, anong hinahanap ko. It will deliver the same message, pero walang magiging tensyon. Kasi iba na sa kanila, pagka nasabihin, bawal yan. Ano to eh, ang haba ng kanyang hugot doon. Kasi ang hugot yan, pupunta na yan kung saan siya nanggaling na bansa. Kasi nga, marami silang dinadanas na gano'n doon. So, ang kanyang pinagabinan, bakit ginaganon din ako dito sa
sa bansa ko. Now, I know hindi nyo sinasadya. Kaya lang kasi, that's why I'm telling you, I understand their language and I also understand where you're coming from. Now, kaya naman ako nag-aalay sa inyo ng ganitong paniwanag para, kasi nga, it will always happen. And me personally, hindi ko lang want that. So, yun lang. Kaya naman, ang pakay natin ngayon, hindi na to busisiin. As we promise, we will help. Diyos sa pagpapaliwanag. Itong nangyari dito, ang mas mabuti, kasundo na lang. We will help pagdating mo sa... Ako naman, ay na-appeal ko rin. Let's discover, there's myriad ways to deliver instructions. Noted. Thank you very much. Maraming salamat. Parang All of this is noted. Thank you. okay? Maraming salamat. Thank you. Okay, maraming salamat din.